magandang buhay muli sa inyong lahat mga kaibigan, nasaan man kayong parte ng mundong ito. Lagi ko kayong binabati ng isang magandang buhay at isang pinagpalang buhay. So mga kaibigan, itong video ko ay patungkol ito doon sa pagpapatayo namin ng kubo dito sa probinsya. So kung makikita ninyo yung aking kumpare, ayan, gumagawa siya guys ng sawali. Yan, yung kawayan na manipis, ginagawang sawali at yung tawag nito, yung bubong ay hindi nipa. Tawag nito anahaw. Yan. Dahil dito sa lugar na to, dito sa Bicol, ang daming puno ng anahaw. So halos yung anahaw dito ay 2 piso yata ang isang dahon. Mas mura lang. At syempre kung halimbawa magpapakabit ka na, pati pagkabit yata kung hindi ako nagkakamali ay 4 na piso yung presyo ng isang anahaw. So yan, kakain na rin yan ng mga sa ganyang kalaki guys. Libre na piraso ng anahaw yan guys bago mapuno. So medyo nakakamura pa rin at maganda dito guys kasi kung anahaw yung bubong ng kubo mo, hindi mo na kailangan na magkisame, no? Dahil yung anahaw ay magandang pangdepensa sa init, lalo na ngayon kung mapapansin ninyo yung panahon guys is talagang sobrang init, no? Pero kapag yung bubong mo anahaw, hindi mo na kailangan magkisame pa. Yan, kaya halos double purpose yan. At yung maganda kapag yung nagkakabit ng bubong ay talagang eksperto, yung magagaling talagang magkabit niyan, talagang walang tulo yan guys kahit malakas yung ulan. Ang medyo kalaban lang dito sa probinsya kapag panahon naman ng tagbagyo, kung medyo mahina yung bahay mo ay pwedeng ilipad, no? Pero dito sa pwesto na to ng kubo na pinatayo namin, maganda kasi parang nakukubiran siya guys ng medyo nasa babang bahagi yan, pero hindi naman siya yung delikado talaga sa landslide dahil malayo naman yung pababa na parte ng lupa. Yan guys, tabla, no, ay ipangsasahig namin yan. So maganda kapag yung ganyan nakikita nyo guys, walang coco lumber dyan, puro yan mga good lumber, medyo mura lang, no? Kung hindi ako nagkakamali, ang nagagastos namin dyan, wala pang dingding tsaka sahig, umaabot na yan guys ng mga 30,000. Yan, mga 30,000 pesos. Siyempre yung mabuti na nga lang dahil lang arawan dito guys ng trabahador is mura lang, 500 lang ang isang araw. So ayang kumpare ko na siya ang gumagawa ng sawali, 500 din. At medyo nakatipid na kami dahil yung aming maliit na lote dito na lupa ay maraming kawayan. Yung kawayan guys na ginagawang sawali, yung manipis, yan, marami, kaya hindi na kami bumili ng kawayan. Mas mapapamahal ka kung pati yung kawayan sa'yo pa. So nagbabayad na lang kami guys ng labor, inaarawan namin at medyo nakakatipid na kasi yun na lang yung aming binabayaran. So almost done na yung bubong, tapos na. At ang maganda pala guys kapag yung bubong mo ay anahaw o di kaya yung nipa, no? Sa ibang lugar maraming nipa sa mga malapit naman sa dagat. Dito medyo malayo ang dagat dito, kaya ang marami naman dito is anahaw. Pero yung advantage naman yan guys, yung anahaw hindi mo na kailangan magkisame ka dahil malamig na siya. At yung tabla guys na nakikita po ninyo,
yan ay ipangsasahig natin. Yan. Kaya medyo napamahal tayo gawa ng hindi yan guys kukulamber. Yung ikinabit ditong kahoy talaga solid. Yan. At yung trabador natin mura lang yan kung maningil. So dito sa probinsya, yung maganda dito sa probinsya kasi lalo na ngayon na sobrang init, di ba? Pag sa Metro Manila ka o sa syudad ka nakatira, sobrang init, halos wala kang mapagsisilungan. And then ang matindi pa kasi lalo na ngayon na sobrang mahal na ng gasol. Ngayon dito sa Metro Manila, yung gasol ngayon as of now pumapalo na siya ng 1,600. So talagang sa panggatong pa lang para ka makapagluto ng kakainin mo ay talagang malaki yung magiging puhunan mo, no? Pero dito sa probinsya guys, yung advantage dito kasi kahit na magmahal yung gas, no? Dito makakasurvive ka pa rin kasi dito maraming kahoy. Magtiyaga ka nga lang kasi dito naman pwede ka magkahoy kasi yung mga kapitbahay naman dito, kung mapapansin ninyo guys, ay medyo malayo, no? May distansya. Hindi katulad sa Metro Manila na siksikan yung mga bahay. Hindi ka pwedeng magatong ng kahoy kasi mausok, no? Unlike dito sa probinsya, diyan ka lang sa may gilid ng bahay mo, so malaya ka dyan maggatong. Yan ang advantage naman dito. At isa pa, pwede ka pa ditong magtanim mga gulay-gulay dyan sa gilid na yan ng bahay mo. Taniman mo ng mga gulay dyan kung masipag ka, so hindi ka nabibili. At isa pa, safe at sariwa. Unlike yung mga binibili natin sa palengke, hindi natin nasisigurado kasi nilalagyan ng iba ng formalin para tumagal yung buhay, para hindi ka agad malanta. So may chemical na kaagad. Pero dito sa probinsya, yan nga, maraming mga gabyo sa gilid. I-cultivate mo lang yan na maayos, lalagay mo sa lugar yung mga tinatanim mo dyan, ay siguradong makakalibre ka na. Kung masipag ka dito guys magtanim ng gulay, no? Libreng-libre ka na sa gulay, sa mga pangsahog sa kusina, ganyan. Libreng-libre ka na. At isa pa, kung sa Metro Manila guys, napakamahal yung, di ba, yung nyog, halos maabot ng 50 pesos ang isang buko. Dito, libre lang, no? Pwede ka nga humingi lang dyan sa may kapitbahay mo kung gusto mong kumain at uminom ng sabaw ng buko. Press na press pa, no? Hindi katulad sa Metro Manila na mga ilang araw na yan na nakababad sa initan. So dito bagong pitas talaga. Yan mga advantage dito sa probinsya. At kung talagang masipag ka dito magtanim-tanim guys, ayan o, lawak-lawak pa ng taniman sa may mga gilid na yan. Punuin mo lang yan, gawin mong garden, walang magre-reklamo dito sa'yo. Yan, o, lalo kung mayroon kang sariling lupa dito, punuin mo ng tanim, o diba, makakalibre ka na sa mga panggulay-gulay, mga prutas, punuin mo lang ng mga, gawin mong fruit-bearing trees yung lupa mo. O kung may mga nyug naman, minsan natataon na mahal ang kopra, o so makakabawi. Yan yung maganda dito guys sa probinsya. At syempre dito, tahimik yung buhay. Yan. Medyo hindi katulad dyan sa probinsya na sa siyudad na kahit na alas 12 na ng hating gabi, maingay pa yung mga kapitbahay. Dito, ang maaga ang tulog ng mga tao. At isa pa, dahil probinsya nga, pero alam niyo ba guys, dito sa probinsya, may wifi na rin. Oo, kaya yung tao hindi nakatulog ng dati na sobrang aga kung matulog. Pag dilim-dilim pa lang, tutulog na. Ngayon hindi. Yung mga tao dito kung minsan
medyo matagal pa rin makatulog, pero hindi naman katulad dyan sa siyudad na halos walang tigil ang mga tao dyan. So guys, maraming salamat pala sa inyong panonood ng aking mga video. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, yan, huwag naman ninyong kalimutan na isubscribe ang ating channel para maging updated kayo sa mga video pa na ipapakita ko para sa inyo. At siyempre, malaking tulong din yan sa katulad namin mga content creator na nag-uumpisa pa lang dito sa YouTube. So ang content ko pala guys ay patungkol sa mga paghahalaman. At siyempre, buhay probinsya. Yan. So kung nagustuhan ninyo ang ganitong mga video, katulad ng sinabi ko kanina, huwag naman ninyong kalimutan na isubscribe ang ating channel. Maraming pong salamat sa inyo guys sa palagi ninyong panonood ng aking video. As of now, ang ating channel po ay hindi pa siya monetize. So, pero malapit na tayong ma-monetize. Ang kailangan lang natin na kumpletohin na requirement ni YouTube is yung ating watch hour. So, kung nanonood kayo guys ng aking video at lalo na tinatapos ninyo yung panonood ninyo ng aking video, maraming salamat dahil malaking tulong po yan sa aking watch hour. So muli guys, maraming salamat sa inyo. Yan, muli sa ating muling pagkikita sa susunod na video ko. Laging tandaan, God is good all the time. Sabi guys sa Bible, seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Shalom. God bless us all. Bye-bye.